Ito kasi yung aming People's Day, pag Wednesday, isa-isa kinakausap ko. Lahat na sinusumbong nyo sa akin, naririnig ko. Miyerkules, People's Day, sa may parking lot ng Bitag Headquarters. Isa-isang kinakausap ng mabilisan ng mga nagsusumbong. I'm a victim about the authority from the airport. Okay, tanggap po yung illegal parking. Pero yung itutuwing ako nila na nandyan ako nakaupo sa van ko, yan ang hindi ko tanggap. May problema ka. Kasi naka-park ka sa inner parking. Hinihiwalay at pinagsasama-sama mga magkahalin tulad ng mga reklamo. Kaya yung mga right of way, hindi mo Sa isang sulong, agad nakatawag ng pansin ng lolong ito. Naging madamdamin at naluluha ng aming mga kausap nang hihina sa matyagang ilang oras niyang paghihintay. O sige, si anak nyo, nawawala. Sakto sa akin. Saan yung anak nyo? Sa Domestic po. Sa Brazil. Anong ginawa? Anak mo lalaki, babae? Babae. Bakit? Bakit? Anong ginawa sa iyo? Wala po yung kanya. Nagala sinatatago sa suban. Agad namin siyang hiniwalay at kinausap sa loob ng aming business center. Idinetalye ni Lolo Alejandro ang kanyang sumbong sa bitag. Tungkol ko sa aking anak ko na tumboy. Ilang taon na utang anak mo yun? 50 taon na po. 58 na. Oo, laki-laki ng katawan. Ayaw magtrabaho. Pulis na siya, magkarosugal. Pagkabay ng trabaho, naaway naman daw yung kasama niya. Kaya ngayon wala naman trabaho. Ayaw naman pagka ganyan tumanggap ako ng kunting sweldo ko. Pag hindi ko binigyan, minumura niya ako. So, daw ako. Pagmamalupit, pananakot at makailang beses na tangkang pananakit ng kanyang sariling anak. Babatuin pa. Naharangan ng anak ko na babae na bata pa. Down na ako sa second floor na pahiga. Iaakyat, dala-dala ng martilyo, papatayin daw ako, sabi ng anak ko. Sabi ng taon mo? Naharangan, oo. Kaya ang ginagawa ko, pagka ganyan, maalis ako. Saan ka pumupunta pag maalis ka? Doon sa korpo. Anak ko, panganay ko minsan. Wala nang paggalang at wala nang pinakikinggan ng kanyang anak na isang 58 anyos na tomboy na nakatira sa kanyang bahay. Maging ang nakakatanda nitong kapatid, hindi nito pinakikinggan. Anong ginagawa ng anak mo pa nga? Ba't di ko Wala, sabihan? hindi talagang nakagat. Hindi nakagat. Malaki ba yung tomboy na anak mo? Palaki ang katawan. Nagdesisyon na si Lolo Alejandro na lumapit na lang sa bitag upang humingi ng tulong. Bakit ako mapili mong pagsumbong? Marami po kayo talagang magtulungan at saka na ito tuwid ang mali. Hindi mo kaya ayun na ninakitan ko lahat yung matagal na ako nagreklamo, lumalapit sa mga barangay, wala rin. Walang magawang barangay. Wala po. Gusto mo ako manghimasok? Ganun nga po sana, umari kaya lumapit po ako sa iyo. Ako'y alanganin manghimasok kasi ito'y anak ninyo. Pero sa pamamahay ninyo, gusto ko makausap yung iyong bunsong anak. Ako'y naaawa sa iyo kasi ikay matanda na, dapat namamahinga na. Sanay po ako sa hirap dahil mahirap naman ako talaga dati. Ang ayaw mo lang yung ginugulo ka. Oo, yung pinugulo dahil unang-una po. Hindi ko na kaya makaya akong magulo. Gusto ko na sana matahimik. Kasi kahit isang po, ayos lang sana. Ipinagkaubayan niya na sa bitag kung ano yung nararapat. So anong gusto mong gawin ko ngayon, Lolo? Gusto ko sana, hindi po pwede. Gusto mong pumunta ako rin sa lugar ninyo? Ulitin po ang nararapat. Kung nararapat, bakit hindi? Dahil wala hindi na, maski mga matatanda, mga kapitbahay, hindi na mapagsabihan. Bakit ako? Pinagsimbahan ko po. Simbahan? Pinagsabihan ko. Anong sabihan? Sabi ko nung hindi nalasing, sabi ko, maawa ka naman sa akin. Pagka uminom ka, sabi ko, huwag ka naman uminom. Saka pumasok ka ng trabaho, ay wala akong pakialam. Sabi ko gano'n sa akin. Sinabihan Huwag mo? ka makialam sa akin. Sabi
Sabi gano'n, kung gusto ko pumasok ng trabaho, papasok ako, kung hindi. May pira naman kayo. Sige, Lo. Hintayin natin, ha? Gagawa ko ng paraan. Gusto mo? Gusto mong gumawa ko ng paraan? Ito. Ako mapagsabihan, mapalaan, gusto ko, mairadihan. Agad pinasilip ng bitag kung saan naninirahan si Lolo Alejandro sa may barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ipinasilip din ng bitag ang inarereklamong anak na tomboy na si Lori. Tulad ng aming pinangako kay Lolo, bibisitahin namin siya sa kanyang tahanan na kung saan ito ay inaabuso ng kanyang anak. Kinalapastangan, sinisigawan at kuminsan ay gusto raw paluin ng martilyo. Hindi pwedeng hindi kami makialam dito sa bagay na ito. Dahil lumapit na sa amin, humihingi ng tulong, obligasyon namin pakinggan dahil wala naman pwedeng tumulong dito. Barangay o sino man, hindi nakikialam. May advance party kami ro, nasilip na kung ano ginagawa ng anak. Nakikita natin ngayon kung gaano kasiga itong anak na to. Musta? Halika. Halika. Oh, musta? Tatay, balita. Sa umpisa pa lang, dama ng bitag ang disposisyon ng irritableng si Lori. Wala naman akong ginawan sa inyo kasi kayo masama kasi ang ugali niyo kasi Ano marami yung masama? kayo- Ano ang yan ang ugali ko? sinasabi ko sa inyo eh. Nakakaya kayo, kayo nakakaya eh. Kasi Sorry. ikaw ang nakakaya, hindi ako nakakaya, Yan wala kasi akong po yan, ginawang eh. masama. Sabi ko kayo, ayaw ko pinuntahin. Oo nga, pumunta pa ako rito. Ano bang problema mo sa... Wala naman akong problema dyan. Ako ko lang kasi hindi na ako pumapasok kayo eh. Ganyan naman ang tatay ko kapag yung wala ka ng pera, daldal na ng daldal yan. Ano, daldal, ay, ako, hindi nga ako nagsasalita. Sa harap ng bitag, mainit itong nakipagdiskusyon sa kanyang ama. Mula mismo sa bibig ni Lori, inisa-isa nito ang kanyang mga galit at sama ng loob sa kanyang tatay. Kailan pa masama ang loob mo sa... Matagal na ho, bata pa kami yan. Kasi nung araw, nasubukan ko natulog sa kalsada, natulog sa luneta, nag-duty ako, natulog. Kasi ho, kahit nung kami noon niya may pera, May kasama siya eh. may kasama. Doon sa Makati na pagkatapos. Nagtatrabaho ko. Alam niyo, Lahat yan, mga sila, pensionado. Ako, wala kong trabaho. Ang pinapakain niya, yung hipag ko lang sa baba. Kasi sunod mo daramdam. Hanggang ngayon, di ko malimutan yun. Sa palagay mo kaya... yung... itong ano ninyo... yung sama ng loob mo sa... may hahantungan. Ewan ko. Hindi mo alam. Nilabas nito ang kanyang mga hinanakit. Ilang taon ng... ano? Hindi ko alam kung ilang taon. 82 yata. Eh, dito. So, hindi namin nung nakapili mo sa pool, bata kami, doon ako sa probinsya nagpuan. Ano nung probinsya, pinag-anak kayo sa Tatlawan. Manila High School kayo nag-ano. Oo nga, pero mo, darating kami ng alas 7, magtatrabaho pa kami sa kapatid nyo. Napakalupit yung mga kapatid nyo. Sila ng sustento. Sustento. Oo. Kayo ko naman, dinalaman kami sa kapatid nyo. Kami dalawa na, hindi kami nakatapos, si kuya lang nagtsaga. Ikaw hindi ka lang, kasi ayaw Paano ko. ayaw mo, paano gutom ka na, pagod ka pa sa trabaho, pero mo alas, Sa puto lang. alas 7 ka na darating sa bahay, alas 9, magtatrabaho ka pa hanggang alas 9, hanggang alas 12 ng gabi. Hindi na namin pinahabang usapan. Nakialam na ang bitag. Kaya ka humihiling ako ng tulong. Sige. Alam mo, Lori, pumunta ako rito, hindi makialam. Okay? Kaya ako napunta rito, Lori. Pumunta sa akin, naawa naman ako. Nako, ganyan lang mo yan. Itong araw, mas magsumpan tayo sa Biblia. Biblia, yan ang sinasabi. Biblia kayo Hindi hawak. ako nagsisinungaling. Oras katotohanan ito sinasabi ko. Isa lang ang solusyon kung ano yung nararapat. Kasi unang-una, amang mo to, may edad ka na rin eh. Ito, ikaw, maawa ako sa bunso ninyo. Ang bunso ninyo, pumaawat sa iyo. Kung hindi mo siya mapatawad at nagagalit ka at nakatatakot sa iyo, hindi pwede sa bahay na ito. Kailangan may katahimikan. Tanong ko sa iyo, bakit nandito ka sa bahay na ito? Alis naman ako, nananago ako ng bahay.
Eh, kung ganun ang gusto mong gawin, gawin mo. Pero ang para sa akin, gawin mo, magagawa mo yun. Pero hindi mo pwedeng palalayasin yung ama mo na Hindi naman mo pinapalayas yan. Akalupit nitong nakikita ko sa ama mo. Ito, pwede kong dalhin to sa Home for the Aged. Narinig mo ako, Lori? Pwede kong i-recommenda to. Matatawagan ko, kukunin sa inyo to. Papahingahin na lang natin doon. Antayin na natin hanggat na malagutan ng hinga. Ganun ba ang gusto ninyo? Po, pwede po. Gusto Ha? mo yun? Sabihin mo sa akin. Ako po ayaw. Ayaw mo. Ikaw, gusto mo. Sabihin mo sa akin. Wala lang mga- Hindi, sabihin mo sa akin. Bukas na bukas gagawin ko, dadalhin ko siya. Eh, magagawa ko yun. Naman ho namin kinakawawa yan. Ito na nga, sinasabi ng ama mo eh. Hindi mo kinakawa. Hindi mo nakikita dahil bulag ka eh. Maitim yung puso mo eh. Ito nagsasalita, buong bungso mo. Ganong pagkukulang nito? Ang pagkukulang po niya, yung paglalapas tangan po niya sa tatay ko, tsaka yung pag-iigante, yun lang po. Alam mo siguro, lumayas ka na lang. Gusto ko makita, mag-alsabalutan ka na lang kung ako magsasalita. Tatayo na ako para sa kanya. Ako na mamamagitan, di kaya ng kuya ninyo. Di kaya mo, hindi mo kaya. Walang mamamagitan dito. Kung ako sa'yo, gusto ko makita sa'yo, ora mismo. Bakit ka, mag-alsabalutan ka, lumayas ka na. Mamamatay ito eh. Sige na, para mo ng awa. Sumibat ka na. Sige na, lumayas ka. Alright, palalayasin ko to. At pag bumalik, patawagin mo ako. Nakita mo, Lolo, palalayasin ko si Lori. Salamat po. Sige. Buti po nandyan kayo. Hindi po masusog ang problema po namin po. Wala. Hindi, wala. Kasi puro siyang siga eh. Ngayon wala nang siga. Nakalipas ang ilang minuto, bumaba na si Lori. Hanggang sa huling sandali, inihikayat siya ng kanyang nakababatang kapatid na humingi ng patawad si Lori sa kanyang ama bago ito umalis. Pasensya na lang kayo, kapag na po sa kanan ko, hindi na ako. Pasensya na lang kayo. Sige ka na lang. Hindi ka ng tawa. Pasensya na lang. Sorry, kailangan mo muna magpalamig, ano? Kasi pag ang isang bagay wala na sa iyo, tsaka mo maiisip yung kahalagahan. Kaya gusto ko lang siguro baka manumbalik sa iyo yung pagpapatawad ay yung paghihingi ng pasensya sa ama mo. Pag mga 1, 2 linggo, 3, 1 buwan, pwede ka rin naman bumalik. Ha? Humingi ka ng patawad sa ama mo na baka mamatay dahil sa